ngayong bagong taon, out with the old, in with the new. Kaya ang mga Gen Z negosyanteng sina Nero at Sophia nag-isip ng high-tech na negosyo. Ang business o calling cards, wala na raw tapon. Isang tap lang sa cellphone. Lalabas na ang contact information. Wala nang maraming papel. Isang card lang ang kailangan. Presenting digital business card. Ma'am, nag-message ako sa'yo. Wala po kayong na-receive? Wala. Hala! Nagpalit ako ng number. Paano Oh, ba? ito. Ano po ito? Diyan na lahat yung number ko. Ay, dito yung bago number. Ang sosyal! Uy! Mami, Gagabang, bakit? problema po kasi ako sa business ko eh. Parang kulang pa ako sa knowledge pagdating sa pagre-negosyo. Teka lang. Ito. Stop natin. Oh, ayan, manood ka niyan. Sa pera para makatingnan mo kung paano. Oh, yan, makikita mo dyan. Oh, di ba? Ano itong card na pineflex ko? Curious ba kayo? Dumating na yung mga order ko na mga calling card galing kay Nero. Ay na! Ayan, ang galing! O, tinap mo lang gano'n, no? Nakalagay yung contact number, kung mayroon kayong mga email address, mga social media accounts nyo, pwede nyo rin ilagay dito, isama dito. Sa card na ito, literal na maipapakilala mo kung sino ka. Ang Gen Z na sina Nero at Sophia, nagpakilala na. Sila ang nagsimula ng negosyong ito noong 2022 pa sa edad na 21 at 19. Na ngayon, kumikita na ng milyon-milyon. Sana all! First year namin was okay lang. So we were ranging mga 6 digits lang per month. Pa-end na ng second year namin, we're able to hit yung mga mid to high 7 figures already. Bata pa lang daw, namulat na sa pagninegosyo si Nero. Yung parents namin actually entrepreneurs already. Palagi nila sinasabi sa amin na dapat mag-business kami. Kaya nung nag-16 ako, doon nag-start mag-try ng buy and sell. Mula sa pag-buy and sell ng cellphone, nagkaroon ng iba pang mga negosyo si Nero. Kabaligtaran naman daw nito ang third-year dentistry student na si Sophia. I grew up in a family na puro doctors, lawyers. So of course, growing up, inisip ko rin na, okay, the way to success, mag-aaral rin ako ng medicine or maglo-law rin ako. Pero nagbago ang pananaw ni Sophia nang makilala ang business-minded na si Nero. Gamit ang 50,000 pesos na puhunan, sinimulan nila ang negosyong digital business cards. It would be the very first venture na I would ever do. So first time, I was scared. We were shelling out 25,000 back then, each kami. I was younger back then. I think I was probably 18 or 19 lang. Kung bakit ito ang naisipan negosyo, isang pangyayari raw ang naging wake-up call ni Nero. I was in a conference, tas nagbigay ako ng calling card. Pagkalabas ko nung room, nakita ko siya sa may trash cans. Kaya sabi ko, and so we really have to make something better than the paper business cards. Sa isang trip sa Singapore, na-discover ni Nero ang digital business cards. Pero kumpara sa presyo nito noon, gumawa sila ng paraan para gawin itong mas abot kaya. Ang isang digital business card, mabibili ng 999 pesos hanggang 2,998 pesos, depende sa disenyo at klase nito. Pwede magpa-customize ng gustong design ng card. Meron ding mini o yung parang butones na inilalagay sa likod ng cellphone sa halagang 799 pesos. At boop tags na ikinakabit sa mga alagang hayop na nagkakahalaga ng 399 pesos. Kamukha ni Rocky. So, pag nawala yung pet nyo at nakita to, nakalagay dito yung number nung pet owner, matatawagan kayo. Sa loob lang ng 2 taon, malayo na ang narating na negosyo ni Nero at Sophia. Nung umpisa sa bahay lang kami, sa home office, mayroong point na nasa coffee shop lang kami nagtatrabaho. And then right now, syempre, as the team is growing, we want to foster yung company culture na lahat tayo mag-grow together. And that's why we got the office here in Pasig. Kung dati, 2 lang sila, ngayon halos 15 na ang tauhan nila. Sa tulong din ng negosyo, nakapagpundar na ng bahay si Nero. So ngayon, meron tayong pera paraan na tap and save card. Meron tayong 2 options para i-set up. First option is itatap natin, may lalabas na notification, i-click nyo lang yun. Or alternatively,
pwede rin natin i-scan yung QR code sa likod. Gamitin na lang yung phone camera ninyo, scan lang, tapos i-open yung app. Madadatnan nyo is etong page na to, wherein pwede nyo ilagay lahat ng details nyo. Para gumana ang digital business card, gumagamit ng teknolohiya na tinatawag na NFC o Near Field Communication. An NFC card is similar to an RFID card na ginagamit mo sa tollways. Yung difference lang is it uses near field technology, which is what NFC means. So for example, if meron kang phone and then meron kang NFC card, kapag tinapat mo siya on the phone, since it's near distance, yung phone mo, mariread niya yung information na nasa loob nito. So pag hindi tama ang pagkakaprogram o pagkakagawa ng NFC mo, maaaring magkaroon ng security breach. So manakaw yung data mo, mabasa yung mga personally identifiable information mo, gaya halimbawa ng mga credit cards. Pag napalapit yan sa Near Field Communication Reader o NFC reader, pwedeng basahin yung mga detalye. So sa calling card naman, wala naman ako nakikitang danger kasi usually ang nilalagay mo naman sa calling card mo, yung mga gusto mong malaman ng ibang tao. Paalala naman ng IT practitioner na si Art, maging maingat sa mga itatap na card sa inyong cellphone. Pag ang link mo malicious o gawa ng mga masasamang loob, pwede kang mag-tap, pagkatapos mapupunta ka sa link kung saan pwedeng mag-download ng mga malicious code. So yun yung delikado dito. Kaya mag-ingat tayo sa pag-tap, lalo na sa hindi natin kakilala. Kasi pwedeng i-point ka dun sa malicious links. My advice for everyone is it's better to regret something later on than to regret not doing the thing that you really wanted. Pinaka natutunan ko from Tap and Save is making sure that the goals that you set for the year are way beyond what you actually can. You should always try to reach for the heavens so that even if you fall, at least you reach the stars. Sa pagbabago ng taon, nagbabago rin ang paligid. Kabi-kabila ang mga imbensyon para mas mapabilis at gumaan ang trabaho. Kung meron ka negosyo, maging bukas sa pagbabago na maaaring magdala ng mas mabilis na